Isang nagdadalang taong asawa ang nakatanggap ng tawag mula sa pulisya tungkol sa isang insidente na kinasangkutan ng kanyang asawa at nagmamadaling pumunta sa ospital. Pagdating niya, may natuklasan siyang bagay na ikinagulat niya. Tumunog ang telepono bandang 3:14 ng hapon, isang matinis na tunog na pumunit sa katahimikan ng silid tulugan. Si Aling Laura Garcia ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang 8 buwang tiyan ay nakapatong sa kanyang hita habang nilulupi ang isang maliit na onesie na kulay dilaw na napakalambot na parang sinag ng araw. Ngumiti siya. Naiisip ang maliit na mukha ng kanyang anak sa loob nito. Pagkatapos ay muling tumunog ang telepono. Nahirapan siyang tumayo. Nakapatong ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng kanyang likod at sinagot sa speaker nang hindi tinitingnan ang numero. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Ito ay isang malalim na boses ng lalaki na may opisyal na tono na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang braso. Ginang Garcia? Laura Garcia? Oo, ako nga ito. Ito ang Philippine National Police. Ang inyong asawa, si Ginoong Mark Garcia, ay naaksidente sa EDSA, patungo sa Makati. Nagyelo ang hangin sa kanyang baga. Ang dilaw na onesie ay nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Aksidente? Okay lang ba siya? Ang pagtigil sa kabilang linya ay tumagal nang walang hanggan. Buhay siya. Ginang. Dinala siya sa ospital ng Santo Niño, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang huling pangungusap ay nanatili sa hangin, puno ng bigat, na hindi niya agad maunawaan. Hindi siya nag-iisa. Siyempre hindi. Siguro kasama niya ang isang kliyente. Marahil ay nagsasara ng isang mahalagang deal. Si Mark ay isang sales manager sa isang luxury car dealership. Nabubuhay siya para sa trabaho. Sino ang kasama niya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging manipis na. Wala kaming impormasyon tungkol diyan sa ulat, Ginang. Basta't ang pasahero ay dinala rin. Kailangan ninyong pumunta agad sa ospital. Binaba ng opisyal ang telepono. Nakatayo si Laura doon. Hawak ang telepono. Nakatitig sa nahulog na onesie. Hindi siya nag-iisa. Ang parirala ay umalingaw-ngaw. Nagkaroon ng bago. Mas madilim. Mas matalim na anyo. Isang panginginig ang nagsimula sa kanyang mga kamay. At bumaba sa kanyang mga binti. Sumandal siya sa tokador. Ang kanyang paghinga ay maikli. Humihingal. Hindi ito kliyente. Ramdam niya. Iba ito. Nang hindi nag-iisip, kinuha niya ang kanyang pitaka, ang susi ng kotse, at umalis sa apartment. Sinara ang pinto, nang hindi nilolock. Sa elevator, ang salamin ay nagpakita ng isang imahe ng isang babae, na halos hindi niya makilala. Maputlang mukha, malalaking mata, ang napakalaking nagdadalang taong tiyan, ay parang isang marupok na kalasag, laban sa anumang naghihintay sa kanya. Dumating ang mga luha ng walang babala. Tahimik, mainit na luha na dumadaloy sa kanyang mukha, habang nagmamaneho siya sa maulan at mayayamang kalye ng Makati. Ang bawat pulang ilaw ay pagpapahirap. Ang bawat mabagal na kotse sa harap niya ay isang hindi matitiis na balakid. Ang parirala ng opisyal ay hindi mawala sa kanyang isip. Bumubugbog kasama ang pulso sa kanyang sentido. Hindi siya nag-iisa. Ang ospital ng Santo Niño ay isang kaguluhan ng mga puting beep at nagmamadaling boses. Ang amoy ng disinfektante ay pumasok sa kanyang ilong na nagdulot ng agarang pagduwal. Lumapit siya sa reception desk. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok sa kanyang tadyang. Ang aking asawa, si Ginoong Mark Garcia. Naaksidente siya. Ang receptionist, isang babae na may pagod na mga mata, ay walang pagmamadaling inilagay ang pangalan sa computer. Nasa ER siya. Wing B. Kausapin ang duty nurse sa desk. Sa dulo ng pasilyo, nagpasalamat si Laura sa isang tango at naglakad. Nararamdaman ang matutulis na tingin ng mga tao sa pasilyo. Ang nagdadalang taong babae. Ang desperadong asawa. Bawat hakbang ay mabigat. Ang pasilyo ay tila walang katapusan. Sa Wing B desk, isang matandang nurse na may mahigpit na ekspresyon ang naghihintay. Laura Garcia?
Oo, ang inyong asawa ay matatag. Bali ang kanyang kaliwang braso. At may mga galos. Ngunit gising siya. Kakausapin kayo ng doktor mamaya. Isang ginhawa ang bumalot sa kanyang katawan. Napakatindi na ng hina ang kanyang mga binti. Buhay! Gising! Hawak niya ang counter upang hindi matumba. At, tiningnan siya ng nurse sa loob ng isang segundo. Isang kislap ng tila pagkahabag sa kanyang mga mata. Ang kanyang pasahero ay nasa katabing kama. Minor injuries. Ang salitang pasahero ay kakaiba. Masyadong intimate. Ibinigay ng nurse sa kanya ang isang clipboard na may admission form. Kailangan ninyong pumirma dito. Pakiusap. Kinuha ni Laura ang panulat. Ngunit ang kanyang mga mata ay napunta sa itaas na bahagi ng pahina. Nandoon ang kanyang pangalan. Sa madali ang sulat kamay ng isang staff. Pasyente. Mark Garcia. Kama 14. Pasahero. Jessica Reyes. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang suntok sa sikmura. Nanakaw ang hangin sa kanyang baga. Hindi ito maaaring mangyari. Jessica Reyes. Ang kapitbahay mula sa Unit 1202. Ang yoga instructor na may matamis na ngiti at tahimik na asawa. Ang babae na 3 araw na ang nakalipas ay kumatok sa kanyang pinto upang bigyan siya ng isang garapon ng gata at magtanong na may nagkikinang na mga mata kung nararamdaman na niya ang pagsipa ng sanggol. Ang parehong Jessica na humawak sa kanyang kamay at nagsabi, "Magiging isang kahanga-hangang ina ka, Laura. Napakalaki ng aking paghanga sa iyo." Nawala ang dugo sa kanyang mukha. Nadulas ang clipboard mula sa kanyang mga daliri at tumama sa sahig na may tuyong tunog. Ang tunog ng mga monitor ng puso, ang tawag ng doktor sa intercom, ang iyak ng isang bata sa kung saan sa pasilyo. Lahat ay nagsama-sama. Sa isang matinis na malayo na ugong, dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang likas na kilos ng proteksyon. At nanghina ang kanyang mga tuhod. Nabaluktot siya doon mismo sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ang mundo ay nabawasan sa pangalang iyon na nakasulat sa isang form. Jessica, ang kapitbahay, ang kaibigan, ang kabit. Ang sahig ay malamig at matigas sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Sa isang sandali, ang mundo ay nabawasan sa pakiramdam na iyon. Ang lamig na lumalagos sa kanyang maong. Ang presyon sa kanyang mga buto, ang mapurol na kirot na isang malayo na eko ng tunay na sakit na naninirahan sa kanyang dibdib. Lumapit ang nurse. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Pumuputol sa ugong sa kanyang mga tenga. "Ginang! Ginang! Okay lang po kayo?" May tumulong sa kanya na bumangon, matibay na mga kamay sa ilalim ng kanyang mga braso, at iginaya siya sa isang hindi komportableng plastik na upuan sa dingding. Umupo siya. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi niya pakiramdam na kanya. Ito ay isang mabigat, hungkag na balat na may patay na bigat sa kanyang tiyan, na sa unang pagkakataon ay hindi ang kanyang anak, kundi ang bigat ng pagtataksil. Jessica Reyes. Ang pangalan ay parang lason na kumalat sa kanyang mga ugat. Bawat alaala, bawat interaksyon sa kapitbahay, ay muling nabuo sa ilalim ng isang masamang at malupit na ilaw. Ang hindi inaasahang pagbisita, na may dahilan ng paghiram ng isang tasa ng asukal, ang mga pag-uusap sa elevator, kung saan laging nakakahanap si Jessica ng paraan upang magtanong tungkol kay Mark, tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa mga biyahe. Kailangan niyang magtrabaho ng husto. Kawawang tao. Kailangan mong alagaan siya ng maayos, Laura. Ang parirala, na dati ay parang pagkakaisa ng mga babae, ngayon ay panunuya, isang nakatagong saksak. Ang pinakamalinaw at pinakamasakit na alaala ay sumunod. 1 linggo, 2 buwan na ang nakakaraan sa barbecue sa rooftop ng gusali, isang pagtitipon ng kapitbahayan. Nakaupo si Laura, pagod mula sa pagbubuntis, habang si Mark ay nasa ihawan kasama ang ibang kalalakihan. Lumapit si Jessica, umupo sa tabi niya, at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. "Pwede ko bang maramdaman?" Tanong niya na may tamis, na ngayon ay nagpaduwal sa kanya, at pagkatapos ay, na nakatitig sa kanyang mga mata. Sinabi,
Napakabihirang koneksyon. Hindi ba? Sa pagitan ng ina at anak, walang makakasira niyan. Doon. Nakaupo sa steril na pasilyo ng ospital. Naunawaan ni Laura ang lalim ng kasinungalingan na iyon. Hindi lang ito isang affair. Isang pagkakamali. Ito ay isang pagtatanghal. Isang malupit na dula na itinanghal sa ilalim mismo ng kanyang ilong sa lugar na tinawag niyang tahanan. Hindi gustong maging kaibigan ng kapitbahay. Gusto niya ng upuan sa harap upang panoorin ang kanyang buhay. Siguro upang ihambing ang kanyang sarili. Siguro dahil sa purong sadismo. Bawat tanong tungkol sa pagbubuntis, bawat tip tungkol sa mga bitamina at morning sickness ay hindi empatiya. Ito ay pagkuha ng impormasyon. Ito ay isang paraan upang sukatin ang kalagayan, upang malaman kung gaano walang kamalay-malay ang nagdadalang taong asawa sa mundo ng mga kasinungalingan na itinatayo ng kanyang asawa. Isang batang doktor na may manipis na salamin at seryosong ekspresyon ang tumigil sa harap niya. Ginang Garcia, ako si Dr. De Luna, ang attending physician. Ang inyong asawa ay wala ng panganib. Kailangan lang immobilize ang fracture sa distal radius ng kanyang kaliwang braso, ngunit walang neurological damage. Suwerte siya. Ang salitang suwerte ay parang insulto. Suwerte na buhay upang harapin ang pinsala na ginawa niya. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ni Laura. Ang kanyang boses ay hindi niya makilala. Nag-alinlangan ang doktor. Nakasedate siya ngayon para sa pain management. At ang isa pang pasyente ay nasa parehong observation room. Siguro mas mabuting maghintay muna. Hindi. Sabi ni Laura na may katatagan na ikinagulat niya. Gusto ko siyang makita ngayon. Tiningnan siya ng doktor. Ang propesyonal na tingin ay sinusubukang unawain kung ano ang nasa likod ng malamig na determinasyon na iyon. Nakita niya ang namumukod tanging tiyan, ang maputlang mukha, ang mga mata na hindi na lumuha, ngunit may bagyo. Tumango siya. Sige, dito po. Ang observation room ay nakahiwalay lamang mula sa pasilyo ng isang berdeng kurtina. Binuksan ito ng doktor at nahayag ang tanawin. Dalawang kama na magkatabi. Sa kanan, si Mark. Ang kanyang kaliwang braso ay nakabalot sa isang puting splint. Ang kanyang mukha ay may galos. Ang kanyang mga mata ay nakasara sa ilalim ng epekto ng sedatives. Kahit walang malay, ang kanyang ekspresyon ay mukhang nagkasala. Sa kaliwang kama, mas mababa sa 6 na talampakan mula sa kanya, ay si Jessica. May benda siya sa kanyang noo, malapit sa hairline, at nakatitig sa kisame na may malabong mga mata. Hindi niya nakita si Laura na pumasok. Nawala siya sa kanyang sariling mundo ng sakit at kahihinatnan. Nakatayo si Laura, nagyayelo sa pasukan. Isang estatwa ng yelo. Lumapot ang hangin, bumigat. Mahirap huminga. Nandoon silang dalawa. Ang buhay na patunay na magkatabi ng kasinungalingan na nagpaliwanag sa kanyang buhay. Ang lalaki na kasama niya sa kama, mga pangarap, ang magiging anak, at ang babae na nag-alok sa kanya ng gata at payo ng ina. Ang intimacy ng eksena na iyon ay mas nakakapangwasak kaysa sa anumang pagtatapat. Hindi lang sila magkasintahan. Nagbahagi sila ng aksidente. Isang kama sa ospital. Isang kapalaran. Sila ay isang unit. At siya ang tagalabas. Ang piraso na hindi bumagay sa equation na iyon ng pagtataksil. Ito ay nang dahan-dahang lumingon si Jessica. At ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Laura. Ang pagkilala ay agad. Sinundan ng isang alon ng takot na nagpabago sa kanyang mga tampok. Bumuka ang mga labi ni Jessica, ngunit walang lumabas na tunog. Para siyang isda na wala sa tubig, humihingal para sa hangin na ninakaw ng katotohanan mula sa kanya. Ang takot sa kanyang mukha ay pangit, walang dignidad, walang pagsisisi doon. Tanging ang takot na mahuli. Sa tingin na iyon, hindi nakita ni Laura ang ngumingiting kapitbahay, ang yoga instructor, ang kaibigan. Nakita niya ang isang sulok na maninila. Hindi lumayo ng tingin si Laura. Pinananatili niya ang tingin.
Nararamdaman ang isang malamig, matalas na lakas na bumabalot sa kanya. Walang lugar para sa pag-iyak, para sa mga sigaw, para sa pagkabigo na sumakop sa kanya ilang minuto bago. Mayroon lamang isang brutal na kalinawan. Humakbang siya papasok sa silid, at pagkatapos ay isa pa. Bawat galaw ay sinadya. Mabigat, tumigil siya sa tabi ng kama ni Mark nang hindi siya tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Jessica. Hindi siya nag-iisa. Sabi ni Laura. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Inulit niya ang mga salita ng opisyal. Ibinabalik ang mga ito sa kanilang pinagmulan. Ang parirala ay tumama kay Jessica, na may lakas ng sampal. Ang babae ay lumiit. Iniiwas ang kanyang tingin sa puting kumot na parang makakapagtago siya doon. Laura. Ako. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay isang sirang bulong. Hindi. Pinutol siya ni Laura. Ang kanyang tono ay nagyelo. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Ang katahimikan na sumunod ay sinira lamang ng ritmikong tunog ng heart monitor ni Mark. Isang patuloy na mekanikal na tunog na nagmamarka ng oras ng bagong at kakilakilabot na realidad na iyon. Lumingon si Laura at tiningnan ang kanyang asawa sa unang pagkakataon. Ang lalaki na minahal niya o akala niya ay minahal. Ang ama ng kanyang anak. Ang kanyang mukha, kahit na nakapahinga, ay parang estranghero. Ang mga tampok na alam niya ng husto, na hinahalikan niya tuwing umaga, ay ngayon ay nabahiran ng kasinungalingan. Inabot niya ang kanyang kamay ngunit tumigil ilang pulgada mula sa kanyang mukha. Wala nang karapatang humawak. Ang kanilang pinagsamahan, ang kanilang itinayo, ay nagkawatak-watak sa EDSA sa loob ng isang luxury car kasama ang kapitbahay sa pasahero. Umalis siya mula sa kama. Ang kanyang katawan ay matigas. Ang adrenaline na nagpanatili sa kanya, na nakatayo ay nagsimulang humina. Nagbigay daan sa isang malalim, na pagod na nagmumula sa kaibuturan. Mabigat ang kanyang tiyan at isang matalas na sakit sa kanyang ibabang likod ang nagpabalik ng kanyang hininga. Ang sanggol ay gumalaw, isang malakas na sipa na parang nagpoprotesta laban sa kalungkutan na nakapaligid sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos ng proteksyon. At sa sandali ng alyansa na iyon, sila na ngayon, sila lang. Lumingon siya upang umalis. Ngunit tumigil sa pinto. May isa pang bagay na dapat gawin. Isang huling piraso upang ilipat sa board ng sakit na iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hinarap niya ang contact na ginamit niya minsan lamang upang kumpirmahin ang pagdalo sa barbecue ng gusali. David Reyes, asawa ni Jessica, ang tahimik na civil engineer, nakakaunti ang salita, na tila laging nasa anino ng kanyang mapagkaibigan, ngumingiting asawa. Isang tapat, masipag na tao na, tulad niya, ay malapit nang mabago ang kanyang mundo. Naramdaman niya ang isang pangamba, malapit na niyang sirain ang buhay ng isa pang tao. Ngunit ang imahe ni na Jessica at Mark, na magkatabi sa mga kama, ay nagpawi sa anumang natitirang pag-aalinlangan. Ang katotohanan, gaano man ito brutal, ay kailangang maging kumpleto. Ang kanilang kasinungalingan ay lumikha ng dalawang biktima, at ang mga biktima ay karapat-dapat na malaman. Huminga siya ng malalim, umalis sa silid, at bumalik sa pasilyo, nakakita ng mas liblib na sulok malapit sa isang bintana na nakatanaw sa isang panloob na bakuran. Gabi na sa Makati. Malamig at walang pakialam, dinayal niya ang numero. Tumunog ang telepono ng isang beses, 2 beses, 3 beses. Bawat ring ay isang dagdag na tibok sa countdown sa pagsabog. Sumandal si Laura ng kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Pinapanood ang dilim na lumamon sa bakuran ng ospital. Naisip niya kung ano ang ginagawa ni David sa eksaktong sandaling iyon. Siguro nanonood ng balita. Siguro naghahanda ng isang solong hapunan. Naghihintay na bumalik ang kanyang asawa mula sa karagdagang klase ng yoga o sa pakikipagkita sa mga kaibigan.
Ang kababawan ng kasinungalingan ang nagpapangit dito. Hindi lang niya sinisira ang isang kasal. Pinunit niya ang tela ng normalidad para sa isang lalaki na hanggang sa sandaling iyon ay marahil ay naniniwala na siya ay nabubuhay ng isang ordinaryo at ligtas na buhay. Sa wakas, sinagot ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay eksaktong katulad ng kanyang naalaala. Mahina, medyo pagod, walang intonasyon. Hello, nilunok ni Laura ang laway. Ang lasa ng metal ng adrenaline sa kanyang bibig. Kailangan niyang maging direkta, klinikal. Anumang bakas ng emosyon sa kanyang boses ay maaaring maling maunawaan bilang hysteria o pagkalito. David. Si Laura ito mula sa 11:02. May maikling pagtigil. Ang oras para sa kanya upang iproseso kung sino ang tumatawag sa oras na iyon. Ang nagdadalang taong kapitbahay sa ibaba. Laura, may problema ba? Ang pag-aalala sa kanyang boses ay tunay. Marahil ay naiisip ang isang problema sa kanyang pagbubuntis. Isang emergency. Ang kabalintunaan ay halos hindi matitiis. Kailangan mong pumunta sa ospital ng Santo Niño ngayon, sabi niya. Ang mga salita ay lumabas na matatag. Halos mekanikal. Tungkol ito kay Jessica. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa anumang katahimikan na narinig ni Laura. Hindi ito isang pagtigil upang mag-isip. Ito ay isang siksik. Mabigat na vacuum, kung saan sabay-sabay na namulaklak ang lahat ng kakilakilabot na posibilidad. Halos naririnig niya siya sa kabilang linya na nagsasama-sama ang puzzle. Ang tawag mula sa kapitbahay. Ang pangalan ng ospital. Ang pagkaapurahan. Ang pagkawala ng kanyang asawa upang ihatid ang balita. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang gumuho ang kanyang tiwala. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Ang pagkalimot ay ang mismong mensahe. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay hindi niya makilala. Ang mahina, pagod na tono ay nawala. Pinalitan ng isang bagay na tuyo. Matigas na parang bato. Papunta na ako. Natapos ang tawag. Walang tanong. Walang kahilingan para sa mga detalye. Ang kawalan ng pagtatanong. Ang pinakakinatatakutang kumpirmasyon sa lahat. Siguro sa kaibuturan alam na niya. Siguro ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na. Naghihintay lang ng baha ng katotohanan upang sumibol. Ang mga lalaki tulad ni David, tahimik at mapagmasid, ay madalas na nakakakita ng higit sa kanilang ipinapakita. Hindi niya tinanong kung ano ang nangyari. Dahil ang tanong na talagang mahalaga ay kanino. At ang sagot na marahil ay pinaghihinalaan na niya ay hindi magmumula sa isang aksidente sa trabaho o isang pagnanakaw. Ito ay magmumula sa isang bagay na mas intimate at bulok. Inilagay ni Laura ang kanyang telepono at bumalik sa plastik na upuan. Ang kanyang katawan ay mabigat na ngayon. Ang tawag ay umubos sa huling patak ng kanyang lakas. Naramdaman niya ang pagkakasangkot at biktima, ang mensahero ng apocalypse at isa sa mga nakaligtas dito. Nagsimulang humaba ang oras. Bawat minuto ay isang maliit na walang hanggan. Pinanood niya ang paggalaw sa pasilyo. Mga nurse na tumatakbo, mga pamilya na umiiyak, mga doktor na may hindi mabasang ekspresyon, isang microcosm ng sakit at ginhawa, at nandoon siya sa sentro ng kanyang sariling pribadong drama. Naghihintay na magsimula ang susunod na yugto. Naisip niya ang kanyang anak. Bumalik ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang ligtas na kanlungan sa gitna ng pagkasira. Muli siyang sumipa. Mas mahina sa pagkakataong ito, na parang nararamdaman ang kanyang pagod. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Malinaw at hindi matitinag. Hindi lalaki ang batang iyon sa isang tahanan na itinayo sa mga guho ng kasinungalingan. Hindi siya magkakaroon ng ama na ang integridad ay isang panloloko at isang ina na nagpapababa ng kanyang sarili upang bumagay sa isang sirang kasal. Ang sipa na iyon ay hindi lamang paggalaw ng sanggol. Ito ay isang paalala na may buhay na nakasalalay sa kanyang lakas. Ang kanyang tapang. Ang sakit ng pagtataksil ay napakalaki. Ngunit ang pag-ibig para sa nilalang na iyon
na hindi pa niya kilala ay mas malaki. At ang pag-ibig na iyon ang gagabay sa kanya palabas doon. Makalipas ang 25 minuto, nakita niya siya. Si David Reyes ay lumitaw sa dulo ng pasilyo. Naglalakad ng may pagpipigil sa pagmamadali. Hindi siya mukhang desperado. Ngunit may paninigas sa kanyang mga balikat at isang intensidad sa kanyang hakbang na nagpapakita ng panloob na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nagmasid sa lugar at natagpuan siya. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay isang hindi matitinag na maskara. Sa malapitan, nakita niya ito. Ang kanyang mga mata, na karaniwang kalmado, ay madilim at may isang maliit na ugat na pumipintig sa kanyang sentido. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Sinasabi na ng kanyang tingin na may isang bagay na mahalaga sa loob niya. Ang nagkawatak-watak. Nasaan siya? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Tumayo lamang si Laura. At tumango, patungo sa berdeng kortina. Hindi na kailangan ng mga salita. Sila ngayon ay hindi malamang na magkakaalyado, pinag-isa ng parehong pagtataksil, naglalakad, nang magkasama sa sentro ng kalamidad. Naramdaman niya ang isang kakaiba at malungkot na pagkakasama sa lalaki na halos hindi niya kilala. Pareho silang nalinlang ng dalawang tao na dapat ay nagprotekta sa kanilang mga puso. Sinundan niya siya. Huminto ng isang hakbang sa likod habang binubuksan niya ang kortina. Ang eksena ay pareho. Si Mark ay nakasedate pa rin, isang monumento sa kanyang sariling kahinaan, at si Jessica, na nakaupo na ngayon sa kama, ang kanyang mga binti ay nakapatong sa gilid na parang babangon. Tumingin siya patungo sa pasukan, umaasang makita muli si Laura. Ngunit bumagsak ang kanyang mukha nang makita niya si David na nakatayo doon. Ang kanyang ekspresyon ay isang sentensiya. Humina ang hangin sa silid. Ang beep ng heart monitor ni Mark ay tila nanunuya sa eksena. Isang walang pakialam na metronome para sa pagtatapos ng dalawang kasal. Dinala ni Jessica ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Isang tuyong hikbi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang takot sa kanyang mga mata ay lubos. Tumingin siya mula kay David, patungo kay Laura, na nakatayo sa likod niya. At ang pag-unawa sa alyansa, sa pagitan ng dalawang pinagtaksilan, ay tumama sa kanya ng buong lakas. Walang matatakbuhan. Humakbang si David. Ang kanyang katawan ay matigas na parang bakal. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ang natutulog na lalaki sa katabing kama. At ang koneksyon sa pagitan ng dalawang katotohanan ay tumibay sa kanyang mga mata. Ang kawalang paniwala sa kanyang mukha ay masakit panoorin. Jessica, ano ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nabasag sa unang pagkakataon. Hindi ito tanong tungkol sa aksidente. Ito ay tungkol sa lahat. Tungkol sa kanilang pagiging magkasama sa isang silid ng ospital. Tungkol sa mga gabing umuwi siya ng huli. Ang misteryosong tawag sa telepono. Ang banayad na distansya na namagitan sa kanila. Nagsimulang umiyak si Jessica. Isang desperado. Pangit na iyak mula sa isang taong nahuli. Nang walang anumang palusot. Isang pagkakamali ito, David. Isang pagkakamali. Nauutal siya sa pagitan ng mga hikbi. Ang mga karaniwang salita ay walang laman at kaawa-awa. Hindi ito ang iniisip mo. Ngunit iyon mismo ang iniisip niya. Ang kanyang pagtanggi ay isang insulto sa kanyang katalinuhan. Hindi sumagot si David. Nakatitig lang siya sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay mas mapanira kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga mata ay lumipat. Nakatuon kay Laura. May isang tahimik na tanong sa kanyang tingin. Isang paghahanap ng kumpirmasyon. Tumango lamang si Laura. Halos hindi mahahalata. Oo, iyan mismo. Kaming dalawa. Nananatiling walang galaw si Laura malapit sa pinto. Isang tahimik na tagamasid ng pagkawasak na siya mismo ang nagpasimula. Wala siyang naramdamang kagalakan. Walang paghihiganti. Nakaramdam lamang siya ng isang nagyayelong kawalan. Ang panonood sa sakit ni David ay parang pagtingin sa kanyang sariling refleksyon sa isang sirang salamin. Nakita niya ang parehong kahihiyan,
ang parehong kawalang paniwala, ang parehong pakiramdam na ginawang tanga. Ang babae na humingi ng mga tips sa pagbubuntis, na nagpanggap na humahanga ay naroon. Umiiyak, dahil nahuli siyang kasama ang asawa ng ibang babae, at pagkatapos ay isang banayad na detalye na hindi niya napansin dati ang tumalon sa kanya. Ang paraan ng pagkakaupo ni Jessica, ang paraan ng pagkakapatong ng kanyang mga kamay, nang likas sa kanyang sariling tiyan, isang kakilakilabot, hindi malamang na hinala ang nagsimulang mabuo sa isip ni Laura. Isang hinala na nagpahirap sa buong sitwasyon na mas nakakatawa at komplikado. Kumitid ang tingin ni Laura. Nakatuon sa halos walang malay na galaw ni Jessica. Ang kanyang kamay, na dati ay gumagala sa pagkabigo, ngayon ay nakapatong ng protektado sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Ito ay isang galaw na kilalang kilala ni Laura. Isang likas na reaksyon na naging bahagi niya sa mga huling buwan. Ang utak ni Laura, na sobrang karga na, ay nagsimulang magkonekta ng mga punto na dati ay mukhang random. Ang walang tigil na tanong ni Jessica tungkol sa unang trimester. Ang pagiging mausisa tungkol sa prenatal vitamins. Ang pag-uusap tungkol sa mga pangalan ng sanggol na sinimulan ni Jessica sa elevator, na nagpapanggap na kaswal na interes sa mga pinili ni Laura. Noong una, tila isang babae lamang na nahihibang sa pagbubuntis ng iba. Ngayon, sa ilalim ng malupit na fluorescent na ilaw ng ospital, nagkaroon ito ng bagong at napakalaking kahulugan. Ang babae na humingi ng mga tip sa pagbubuntis ay buntis. Ang pagkaunawa ay hindi dumating na parang kidlat, kundi parang pagpasok ng nagyayelong tubig, dahan-dahan at nakakapanghina. Tila mas manipis ang hangin. Ang pag-iyak ni Jessica, ang nabasag na salita ni David, ang patuloy na tunog ng heart monitor. Lahat ay naging ingay sa likod ng nakakabinging ugong ng bagong katotohanan na iyon sa kanyang isip. Tiningnan niya ang tiyan ni Jessica na nakatago sa ilalim ng maluwag na damit ng ospital. Walang halatang paglaki tulad ng kanya. Ngunit mayroong isang tiyak na kapunuan. Isang posisyon na kinikilala niya. Ito ang simula. Ang sikreto na itinago ni Jessica ay hindi lamang isang affair. Ito ay isang bunga. Si David, na lubog sa kanyang sariling sakit, ay hindi napansin ang focus ng tingin ni Laura. Humakbang siya muli patungo sa kanyang asawa. Nagsisimulang manaig ang galit sa pagkabigla. Isang pagkakamali. Inulit niya. Ang kanyang boses ay mahina at mapanganib. Ang pagkakamali ay ang maling paglabas, Jessica. Ang pagkakamali ay ang paglimot sa pagbabayad ng bill. Ang pagiging nasa kotse sa labas ng bayan, kasama ang asawa ng kapitbahay. Hindi iyan pagkakamali. Iyan ay isang pagpili. Isang pagpili na ginawa mo araw-araw. Bawat salita ay isang suntok. Lumiit si Jessica. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Hindi ganoon. Sasabihin ko sa iyo. Nagsinungaling siya. Ang kanyang boses ay mahina. Naghahanap ng anumang tali sa gitna ng pagkasira. Sabihin sa akin kung ano. Pinilit ni David. Ang kanyang boses ay lumalakas. Na niloloko mo ako. O hihintayin mo bang iwan niya ang kanyang buntis na asawa upang ibalita sa akin? Ang pagbanggit sa pagbubuntis ni Laura ay nanatili sa hangin. Tiningnan ni David si Laura sa loob ng isang segundo. At sa unang pagkakataon, ang buong sukat ng kalupitan ng sitwasyon ay tila tumaas sa kanya. Hindi lang ito isang pagtataksil sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Ito ay isang pagtataksil laban sa isang babae sa kanyang pinakamahina na sandali. Ang kanyang ekspresyon ay lalong tumigas, pinalitan ng paghamak ang galit. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw si Mark sa kama sa tabi nila. Nawawala na ang epekto ng sedative. Umungol siya, isang mahina at garalgal na tunog, at dahan-dahang bumuka ang kanyang mga mata. Kumurap upang masanay sa ilaw. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Ang pangalawa, nang lumingon siya, ay ang pagguho ng kanyang mundo. Nakita niya si Jessica na umiiyak. Nakita si David na nakatayo doon,
matigas na parang hayop na handang umatake. At sa wakas, ay nakita si Laura, na walang galaw. Malapit sa pinto, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, kung saan niya maipoproyekto ang lahat ng kanyang pagkakasala. Laura! Bulong niya. Ang pangalan ay lumabas na nahihirapan. Hindi sumagot si Laura. Rest 2. Tiningnan lang niya siya. Ang kanyang tingin ay walang laman. Walang anumang emosyon na makikilala niya, kung saan niya inaasahang makikita ang galit o luha. Wala siyang nakita, at ang kawalan na iyon ay walang hangganang mas nakakatakot. Ang presensya ni Mark, nagising na ngayon, ay nagpabago sa dinamika ng silid. Lumingon si David sa kanya, isang bagong target para sa kanyang galit. Ikaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Pumasok ka sa aking tahanan, kinamayan mo ako, kumain ka sa aking mesa, at sa likod ng aking likod, kasama mo ang aking asawa. Sinubukan ni Mark na umupo, ngunit ang sakit sa kanyang braso ay nagpababa sa kanya na may grimace. David, kumalma ka. Pag-usapan natin. Nagsimula siya, gamit ang nakakapayapang tono ng isang sales manager na nagligtas sa kanya ng maraming beses. Ngunit doon, sa kontekstong iyon, ito ay tila kaawa-awa. Pag-usapan, natawa si David, isang tuyong tunog na walang humor. Walang dapat pag-usapan. Ang eksena dito ay nagsasalita para sa sarili nito. Lumingon siya pabalik kay Jessica. Bumalik ang focus sa pinagmulan ng kanyang sakit. Tapos na tayo. Jessica, kunin mo ang iyong mga gamit. Ayoko nang makita ka sa harap ko. Ito ay nang umabot sa sukdulan ang pagkabigo ni Jessica. Ang banta ng pagkawala ng lahat ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang katatagan, ay nagtulak sa kanya, na gamitin ang kanyang huling at pinakakinatatakutang baraha. Hindi mo ito magagawa. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis. David, buntis ako. Ang katahimikan na bumaba sa silid ay ganap. Napakalalim na ang tunog ng monitor ay tila sumisigaw. Naging yelo si David. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Ang ekspresyon ng lubos na kawalang paniwala. Si Mark, sa kabilang kama, ay lumaki ang mga mata. Nakaukit ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi rin niya alam. Iyon ay bahagi ng sikreto na itinago ni Jessica para sa kanyang sarili. Ipinikit ni Laura ang kanyang mga mata sa isang sandali. Kung gayon, totoo nga. Ang pagdududa ay kinumpirma sa pinakamalupit na posibleng paraan. Naramdaman niya na nawawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumalik ang adrenaline ng buong lakas. Isang alon ng malamig na enerhiya na nagpapanatili sa kanya na nakatayo, pinapanood ang huling bahagi ng trahedya na iyon. Tiningnan ni David ang tiyan ni Jessica, pagkatapos ay bumalik sa kanyang mukha. Nagsimulang gumana ng mabilis ang kanyang isip. Sinusubukang iproseso ang impormasyon. Sinusubukang isama ito sa timeline ng pagtataksil. Buntis, inulit niya. Ang salitang kakaiba sa kanyang bibig. Isang kislap ng isang bagay na maaaring naging kagalakan sa ibang pagkakataon ang suminag sa kanyang mga mata, ngunit agad itong pinatay ng nakalalasong pagdududa. Tiningnan niya si Mark, pagkatapos ay bumalik kay Jessica. Hindi na kailangan ng tanong, nakaukit ito sa bawat tensyong kalamnan ng kanyang mukha. Sa iyo, David. Siyempre sa iyo, nagmamadaling sabi ni Jessica. Ang kanyang boses ay nadulas sa kaguluhan, upang kumbinsihin siya. Sinusubukan namin, 'di ba? Sa iyo. Sumpa ko. Ngunit ang panunumpa ay tila peke. Ang binhi ng kawalang tiwala, kapag nakatanim, ay isang damo na imposibleng bunutin. Ang katotohanan na itinago niya ang pagbubuntis hanggang sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa ay patunay na may mali. Hindi niya ibinahagi ang balita ng may kagalakan, ngunit ginamit ito bilang kalasag. Isang sandata ng emosyonal na pananakot. Si Mark, naman, ay maputla. Tiningnan niya si Jessica. Pagkatapos ang kanyang tiyan. Pagkatapos si Laura. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagkabigla, pagkalito,
at matinding takot. Ang kanyang walang kabuluhang pakikipagsapalaran ay nagkaroon ng komplikasyon na hindi niya kailanman naisip. Isang bata, marahil ang kanyang anak, na lumalaki sa sinapupunan ng asawa ng ibang lalaki, habang ang kanyang sariling asawa ay nagdadala ng kanyang lehitimong tagapagmana. Ang simetriya ay nakasusuka. Pinanood ni Laura ang eksena, nakakaramdam ng kakaibang distansya na parang nanonood ng pelikula. Nakita niya ang mga piraso na gumagalaw, ang mga tali na napuputol, ang mga kasinungalingan na nag-overlap sa ibang mga kasinungalingan. Nakita niya ang bitag na itinayo ni Jessica para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsubok na panatilihin ang kanyang asawa sa balita ng pagbubuntis. Nagsindi lamang siya ng mitsa ng isang mas malaking bomba. Paternity. Walang sinabi pa si David. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang babae na umiiyak sa kama. Pagkatapos ay ang lalaki na sanhi ng kanyang kapahamakan. May pagkabigo sa kanyang mga mata. Ang mapait na pagtanggap na wala nang maililigtas. Pagkatapos ay lumingon siya. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na may paninigas ng isang mas matandang lalaki at naglakad patungo sa pinto. Nilampasan niya si Laura nang hindi siya tinitingnan. Ngunit sa loob ng isang segundo ay bumaba ang kanyang mga balikat at naramdaman niya ang bigat ng pinagsamahang sakit sa pagitan nila. Pagkatapos ay nawala siya, iniiwan ang katahimikan at ang mga guho ng dalawang buhay. Sa silid, nanatili ang tatlo. Ang love triangle ay nakalantad na ngayon sa lahat ng bahid nito. Humihikbi nang tahimik si Jessica. Nakatitig si Mark sa kawalan, ang kanyang sirang braso, ang pinakamaliit sa kanyang mga sakit, at si Laura. Sa wakas ay gumalaw si Laura. Dahan-dahan siyang naglakad, patungo sa kama ni Mark. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya. Ang pakiusap ay malinaw sa kanyang mukha. Laura, patawarin mo ako. Pakiusap. Maaari kong ipaliwanag. Tiningnan niya siya, hindi nang may galit, kundi nang may uri ng klinikal na kuryusidad, tulad ng isang siyentipiko na nagmamasid ng isang espesimen. Ipaliwanag kung ano. Mark? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pantay. Naniloko mo ako? O naniloko mo ako? Sa kapitbahay na nagpanggap na kaibigan ko? O baka gusto mong ipaliwanag kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito habang dala-dala ko ang iyong anak? At ngayon ay ito. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Jessica, na lumiit sa bigat ng atensyon na iyon. Sinira mo ang aming pamilya, patuloy ni Laura. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit bawat salita ay pumupunit sa hangin. Sinira mo ang lahat ng aming itinayo. At bakit? Para sa isang taong buntis, at hindi pa nga sigurado kung sino ang ama. Hindi na siya naghintay ng tugon. Wala nang tugon na makakapag-ayos niyan. Lumingon siya at lumabas sa silid. Iniiwan ang dalawang magkasintahan, mag-isa sa mga guho ng kanilang mga pinili. Sa pasilyo, hindi siya huminto. Patuloy siyang naglakad, nilampasan ang reception, sa pamamagitan ng automatikong salamin na pinto, hanggang sa tumama sa kanyang mukha ang malamig na hangin ng gabi ng Makati. Huminga siya ng malalim. Ang nagyayelong hangin ay nagpapasunog sa kanyang baga, ngunit nagpapalinaw sa kanyang isip. Wala nang luha. Mayroon lamang isang resolusyon, malamig at matigas na parang bakal. Iyon ang huling pagkakataon na pahihintulutan niya ang kanyang sarili na maging biktima sa kuwentong iyon. Mula sa sandaling iyon, siya ang magiging arkitekto ng kanyang sariling kinabukasan at ng katarungan. Sumara ang mga salaming pinto ng ospital sa likod ni Laura. Pinipigilan ang kaguluhan ng mga tunog at boses, at iniiwan siya sa malamig na katahimikan ng gabi ng Makati. Hindi siya agad bumalik sa kotse. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang walang laman na sementong bangko, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng isang lampara sa kalye at umupo. Ang lamig ng bato ay lumalagos sa tela ng kanyang pantalon. Ngunit halos hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang katawan ay manhid, isang protektibong balat sa paligid ng puyo ng isip, at ang matalas na sakit na tumatangging maging luha. Hindi siya iiyak. Hindi doon.
Ang pag-iyak ay isang paglabas, at naramdaman niya na kung magsisimula siya, hindi niya ito mapipigilan. Kailangan niya ang kanyang lakas na buo. Umupo siya doon sa loob ng panahong hindi niya masusukat. Pinapanood ang mga kotse na dumadaan sa abenida. Bawat isa ay naglalaman ng isang universo ng mga kwento na hindi niya alam. Mga tao na umuuwi sa kanilang mga pamilya. Sa kanilang normal na buhay. Ang salitang normal ngayon ay tila kabilang sa isang banyagang wika. Ang kanyang buhay ay nahati sa isang bago. At pagkatapos, at ang hangganan ay isang silid ng ospital na may 2 kama at isang nakalantad na kasinungalingan. Ang parirala na sinabi niya kay Mark ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sinira mo ang aming pamilya. Ngunit habang sinasabi niya ito, napagtanto niya ang isang mas malalim na katotohanan. Ang isang pamilyang binuo sa isang napakarupok na pundasyon na napakadaling masira sa unang bagyo. Marahil ay sirang-sira na. Bago pa man ang huling pagbagsak, ang pagtataksil ay hindi ang lindol. Ito ay ang pagyanig lamang na nagpakita ng mga bitak na, sa kanyang tiwala at kaligayahan, ay tumanggi siyang makita. Nagsimulang magkahanay ang mga alaala ng mga huling buwan sa isang bagong paraan, tulad ng mga piraso ng puzzle na muling inayos, upang bumuo ng isang nakakatawang imahe. Ang mga business trip ni Mark tuwing weekend, na binibigyang katwiran niya bilang mahalaga upang maabot ang kwotas. Ang mga pagkakataon na umuwi siya ng huli, amoy ng isang pabango na hindi niya at sinabing galing sa isang kliyente sa isang test drive. Ang banayad na distansya, ang telepono na ngayon ay laging nakataob sa nightstand. Ang pagiging iritable kapag nagtatanong siya tungkol sa kanyang araw. Bawat isa sa mga maliliit na senyales na iyon na kanyang binalewala bilang stress sa trabaho o paranoia mula sa isang sensitibong buntis na babae, ay ngayon ay nagpakita bilang mga pulang bandila na kanyang binalewala. Hindi lamang siya nalinlang. Pinayagan niya ito sa kanyang bulag na tiwala na umusbong ang panlilinlang. Muling bumukas ang pinto ng ospital at isang nurse na nakilala niya mula sa pasilyo ang lumapit ng maingat. Ginang Garcia, okay lang po ba kayo? Hindi po kayo dapat narito sa lamig. Tumingala si Laura. Aalis na po ako. Kailangan ko lang ng 1 minuto. Nag-alinlangan ang nurse. Ang propesyonal na pagkahabag ay nakikipaglaban, laban sa pagnanais, na huwag manghimasok. Ang inyong asawa, hinahanap po niya kayo. Medyo balisa po siya. Nakaramdam si Laura ng pagkasuklam. Balisa. Balisa na parang ang kanyang kaginhawaan ay somehow isang prioridad. Sabihin ninyo sa kanya na umuwi ako. Sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag, at ang isa pang pasyente. Patuloy ng nurse, binaba ang kanyang boses. Bumalik ang kanyang asawa. Kausap na po nila ang social worker ngayon. Ang balita ay tumama sa kanya ng may morbidong kuryosidad. Bumalik si David, ang lalaki na umalis doon. Nasirang-sira, nang hindi lumilingon ay bumalik sa sentro ng sakit. Siguro dahil sa responsibilidad, siguro para sa isang formal na pagsasara, o siguro dahil sa kakilakilabot na salita na ibinato ni Jessica sa hangin. Buntis. Ang isang bata, kahit na may kaduda-dudang pinagmulan, ay lumikha ng isang ugnayan na hindi maaaring putulin ng simpleng pagtalikod. Dahil sa isang impulsong hindi niya lubos na nauunawaan. Tumayo si Laura. Hindi siya uuwi. Hindi pa. May isa pang huling kabanata na saksihan ngayong gabi. Bumalik siya sa ospital, ngunit hindi sa ER wing. Sinundan niya ang direksyon na itinuro ng nurse sa kanyang tingin patungo sa isang maliit na waiting room malapit sa social services office. Mula sa ligtas na distansya, nakatago ng impersonal na arkitektura ng pasilyo. Nakita niya ang eksena sa pamamagitan ng salamin na bintana. Si David ay nakaupo sa isang upuan. Ang kanyang katawan ay nakasandal pasulong. Ang mga siko ay nakapatong sa tuhod. Ang ulo ay nakasubo sa mga kamay. Si Jessica ay nasa isa pang upuan, nakaharap sa kanya, at sa pagitan nila, isang babae na mukhang pagod. Ang social worker,
Sinusubukang ayusin ang imposible. Ang boses ni Jessica ay isang bulong na nagmamakaawa, naririnig kahit sa salamin. Sumenya siya, umiyak, itinuro ang kanyang sariling tiyan. At doon, sa steril na silid na iyon sa ilalim ng malamig na ilaw, nahubaran ang huling mga layer ng katotohanan. Maya, isang kaibigang doktor ng pamilya, na kinontak ni Laura sa isang sandali ng malinaw na pagkabigo, ang magsasabi sa kanya ng mga detalye ng mga pinag-usapan sa silid na iyon. Ang pagtatapat ni Jessica, na nakuha sa ilalim ng presyon ng nalalapit na pagkawala, ay isang kaawa-awang halo ng kalahating katotohanan at manipulasyon. Inamin niya na ang affair kay Mark ay hindi bago. Nagkaroon sila ng maikling relasyon. Ilang taon na ang nakaraan. Pagkatapos lamang lumipat sa gusali, isang bagay na parehong pumayag na tapusin. Ngunit ang apoy, ayon sa kanya, ay muling nagliyab ilang buwan na ang nakakaraan. At ang pinakamalupit na detalye, ang huling saksak sa tiwala ni David, ay ang timeline. Inamin niya na ang muling pagliyab ng relasyon kay Mark ay nangyari matapos niyang malaman na siya ay buntis. Ang bata, isinumpa niya, ay kay David. Ang pagbubuntis ay nangyari sa isang panahon na sila ay aktibong nagsisikap, isang huling pagtatangka upang iligtas ang isang kasal na unti-unting nawawala sa katahimikan. Ngunit nang malaman niyang buntis, sa halip na mapalapit sa kanyang asawa, nakaramdam siya ng takot, pagkaasi, at hinanap niya kay Mark ang isang escape valve, isang dosis ng adrenaline, at atensyon na pakiramdam niya ay nawawala sa bahay. Hindi niya ito mahal. Sinabi niya kay David na ito ay isang kahinaan, isang hangal na pagkakamali, isang paghahanap ng pakiramdam na gusto, sa isang sandali ng kawalan ng katiyakan. Patuloy siyang nakikipagkita rito, kahit na nagdadala ng anak ng ibang lalaki, dahil mas madali ang mamuhay sa kilig ng kasinungalingan, kaysa harapin ang katotohanan ng kanyang namamatay na kasal. Dalawang kasal, dalawang tahanan, dalawang kasinungalingan na magkakaugnay sa pamamagitan ng kawalang ingat ng dalawang tao na nag-iisip lamang sa kanilang sarili. Si Mark ay naghahanap ng kasiyahan sa labas ng kasal, kasama ang isang buntis na asawa. Ginagamit ni Jessica ang kanyang kalaguyo bilang benda para sa mga sugat ng kanyang sariling relasyon habang nagdadala ng isang Hindi sila mga trahedyang magkasintahan. Sila ay mga makasariling tao lamang na, upang masiyahan ang isang panandaliang pagnanais, ay hindi nag-atubiling ipanganib ang istruktura ng 4 na buhay at ng 2 di pa na ipapanganak na bata. Si Laura, na nanonood mula sa malayo, ay naramdaman na ang huling bakas ng damdamin para kay Mark ay naging abo. Hindi na ito sakit o galit. Ito ay isang malalim at mapait na paghamak. Hindi siya pinagtaksilan nito para sa isang malaking pag-ibig, para sa isang napakalaking damdamin na magliligtas sa kanya sa isang romantikong trahedya. Pinagtaksilan siya nito dahil sa pagkabagot, dahil sa pagmamayabang, para sa murang kilig ng isang affair sa may asawang kapitbahay. Ipinagpalit niya ang pamilyang itinatayo nila, ang kabanalan ng kapanganakan ng kanilang anak, para sa isang muling pinainit at maruming pakikipagsapalaran sa isang babae, na ginamit lamang siya bilang libangan. Nakita niya si David na tumayo. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya si Jessica. Isang mahaba at walang laman na tingin na tila tumatagos sa kanya. Ito ay ang tingin ng isang lalaki na nagmumuni-muni sa mga guho ng kanyang sariling tahanan, alam na walang anumang haligi na maaaring iligtas. Pagkatapos ay lumingon siya at lumabas sa silid. Dumaan sa pangunahing pinto ng ospital, at nawala sa gabi. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na. Hindi siya lumingon. Lumingon din si Laura, at umalis. Wala nang makikita doon. Kumpleto na ang pagkasira. Nagmaneho siya pa uwi na parang autopilot. Ang kanyang isip ay kakaibang tahimik. Ang apartment, na dating santuwaryo, ngayon ay tila isang crime scene. Bawat bagay, bawat litrato sa dingding, bawat piraso ng muebles na sabay nilang pinili, ay isang saksi sa kasinungalingan. Pumasok siya sa silid ng sanggol. Ang dilaw na wansi ay nasa sahig pa rin.
At pinulot niya ito. Ang lambot ng tela sa kanyang mga kamay. Ang tanging tunay na bagay sa isang mundo na naging bangungot. Hindi niya sisirain ang silid na iyon. Tatapusin niya ito ng mag-isa. Kinabukasan ng umaga, ang una niyang tinawagan ay isang abogado. Ang pangalawa ay isang real estate agent. Ang pangatlo ay isang moving company. Kumilos siya nang may malamig at metodikong kahusayan na parang nagmamaneho ng isang proyekto ng arkitektura. Hindi nagbubuwag ng kanyang sariling buhay. Bawat desisyon ay isang hakbang palayo sa kanya. Palayo sa gusaling iyon. Palayo sa babae. Sa 12:02, si Mark ay pinalabas ng ospital ng hapon. Tinawagan niya si Laura ng 12 beses. Ngunit hindi niya sinagot. Mapo aling bala. Ama mali. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi pa uwi. Marahil ay umaasa na mahahanap siya. Handang gamitin ang kanyang charm, ang kanyang mga paghingi ng tawad, ang kanyang mga walang laman na pangako. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng apartment, 1 Alam A2, halos walang laman ito. Mga kahon na nakatambak sa mga sulok, mga blankong espasyo sa dingding, kung saan nakasabit dati ang mga litrato, ang alingaungaw ng isang buhay na hindi na umiiral. Sa salamin na coffee table, ang tanging piraso ng muebles na natitira sa sala ay may isang Manila envelope. Ang kanyang pangalan, Mark, ay nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Laura. Nang nanginginig ang mga kamay, ang kanyang kanang braso ay nahihirapan laban sa sling na nagpapahina sa isa pa. Binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat ng galit o sakit. 3 bagay lamang ang naroon. Ang una ay isang kopya ng ulat ng aksidente na nakuha na ng abogado ni Laura na nagbibigay diin sa sanhi. Pagpapabilis sa basang simento. Ang pangalawa ay isang kopya ng pinakabagong ultrasound ng kanilang anak, ang itim at puting imahe ng isang perpektong profile, isang buhay na pumipintig na walang kamalay-malay sa pagkakalito ng kanyang ama. At ang pangatlo ay isang maliit na tala na may isang pangungusap, habang nagsinungaling ka, natuto akong mabuhay. Walang pirma, hindi ito kailangan. Nakatayo si Mark sa gitna ng walang laman na silid. Nakatingin sa 3 piraso ng papel, ang patunay ng kanyang kapabayaan, ang imahe ng kanyang pagkawala, at ang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Wala siyang lakas ng loob na hawakan ng ultrasound. Nalugmok lamang siya sa sahig sa gitna ng kawalan, at ang bigat ng lahat ng kanyang nawala ay sa wakas ay dumurog sa kanya. Ang proseso ng legal separation at pagsampa ng kasong VAUWC, Violence Against Women and Children, laban kay Mark, ay naging mabilis at brutal. Inutusan ni Laura ang kanyang abogado na huwag makipagnegosasyon, kundi ipatupad lang. Wala siyang gusto kundi ang sa kanya sa karapatan. At ang kanyang kalayaan. Habang umuusad ang mga papeles, lumipat siya sa isang inupahang apartment sa isang lugar sa Metro Manila, isang kapitbahayan na may mga puno sa kalye, at hangin ng bagong simula. Ang espasyo ay mas maliit, mas simple, ngunit bawat pulgada ay kanya. Walang mga alaala ni Mark na nakaukit sa mga dingding, o ang panganib na makasalubong si Jessica sa elevator. Ito ay neutral na teritoryo, isang blankong canvas. Nang may kapayapaan na ikinagulat niya, sinimulan niya ang pag-aayos ng silid ng sanggol. Pininturahan niya ang mga dingding ng malambot na kulay abo. Binuo ang kuna gamit ang sarili niyang mga kamay. Sumusunod sa manual ng pagtuturo ng halos meditative na konsentrasyon. Bawat tornilyo na hinigpitan, bawat piraso na ikinabit, ay isang kilos ng pagtatayo, isang pagpapatunay ng kanyang kakayahang lumikha at panatilihin ang isang buhay ng mag-isa. Hindi niya naramdaman ang kawalan ni Mark. Sa katunayan, ang kalungkutan ay produktibo, tahimik, na nagpapahintulot sa kanya na makakonekta sa isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Handa na ang silid sa loob ng 1 linggo, isang pugad ng kapayapaan, at mga pangako na binuo hindi sa mga guho ng isang pamilya, kundi sa matatag na pundasyon ng isang babae na muling natuklasan ang kanyang sarili. Ang balita tungkol sa iba pang mga kinalabasan ay nakarating sa kanya ng paunti-unti sa pamamagitan ng mga magkakaibigan,
at ang hindi maiiwasang network ng tsismis mula sa lumang gusali. Si Jessica ay pinalabas ng ospital 2 araw pagkatapos ni Mark. Si David, tapat sa kanyang salita, ay wala doon upang sunduin siya. Nag-file siya ng annulment at sa 1 kilos ng malamig na awa ay humingi ng prenatal DNA test. Ang resulta, na dumating pagkaraan ng ilang linggo, ay ang huling pako sa kabaong ng kasal na iyon. Ang bata ay tunay na kanya. Ngunit ang biological na kumpirmasyon ay walang binago. Masyadong malalim ang pagtataksil sa tiwala. Sumang-ayon si David. Natuparin ang lahat ng kanyang obligasyon bilang isang ama. Ngunit nilinaw na patay na at nakalibing ang kasal. Si Jessica, na ngayon ay isang pariya sa gusali at inabandona ng kanyang kalaguyo, ay haharapin ang pagiging ina sa isang kalungkutan na siya mismo ang nagtayo. Si Mark naman ay lumubog. Ang walang laman na apartment ay naging kanyang bilangguan. Ang kawalan ni Laura at ng buhay na mayroon sila ay isang multo na gumagambala sa kanya sa bawat tahimik na silid. Sinubukan niyang tumawag, mag-text, nagmamakaawa para sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hinarangan ni Laura ang kanyang numero. Ang tanging komunikasyon na natanggap niya ay sa pamamagitan ng mga abogado. Nawalan siya ng focus sa trabaho. Ang kinang ng star salesman ay kumupas. At ang sales manager ng luxury car ay naging anino ng kanyang sarili, na nagbebenta lamang ngayon ng imahe ng isang lalaki na nawalan ng lahat. 3 linggo matapos ang aksidente, isang maaraw na Sabado ng umaga, tumunog ang doorbell ng bagong apartment ni Laura. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang bakas ng lumang takot na si Mark iyon. Ngunit nang tumingin siya sa peephole, nakita niya ang isang hindi inaasahang figura. Si David Reyes iyon. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos ay binuksan ang pinto. Mukha siyang mas payat, mas matanda, ngunit may bagong matigas na resolusyon sa kanyang tingin. Hindi siya ngumiti. Paumanhin na bigla akong sumulpot. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Kailangan ko lang ibigay ito sa iyo. Inabot niya ang isang sobre. Hindi ito sulat, kundi isa sa mga mas malalaking sobre para sa mga dokumento. Ano ito? Tanong niya. Ito ay kopya ng DNA test at isang panukala. Akin at ng aking mga abogado. Nalilito. Pinapasok ni Laura si David. Umupo sila sa maliit na sala. Isang hindi komportableng katahimikan sa pagitan nila. Binuksan niya ang sobre. Nakita niya ang ulat na nagkukumpirma ng paternity ni David. At sa ibaba, isang legal na dokumento. Ito ay isang panukalang kasunduan. Inaalok ni David na magtayo ng isang trust fund para sa kinabukasan ng anak ni Laura, gamit ang sarili niyang pera, bilang isang matagumpay na engineer. Bilang kapalit, humingi siya ng isang bagay na nagpakaba kay Laura. Humingi siya ng karapatan na maging bahagi ng buhay ng bata. Gusto niyang maging ninong at tumayong pangalawang ama nito. Hindi ko maintindihan, sabi ni Laura. Nanginginig ang papel sa kanyang kamay. Simple lang, nagsimula si David. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa bintana. Ang aking anak ay isisilang sa isang sirang tahanan dahil sa iyong ex-husband. Ang iyong anak ay isisilang ng walang presenteng ama sa parehong dahilan. Hindi ko maiaayos ang nangyari sa aking pamilya. Ngunit marahil ay makakatulong ako na ayusin ang nangyari sa iyo. Sa wakas ay tiningnan niya ito. At sa unang pagkakataon, ay nakita niya hindi lamang ang sakit, kundi ang matinding determinasyon. Ayoko maging kapalit. Alam kong hindi ako ang ama niya. Pero pwede akong tumayong pangalawang ama. Turuan ko ang anak mo maglaro ng bola. Maging tapat na tao. Nandoon ako sa mga kaarawan, pagtatapos. Kahit nasa pangangalaga ni Jessica ang biological na anak ko dahil sa batas, sisiguruhin kong magiging mabuti akong ama rito. At gusto kong lumaki ang mga anak natin na magkakilala. At maging malapit na parang magkapatid. Ang ating mga anak. Laura, wala silang kasalanan sa lahat ng ito. Sila lang ang mga inosenteng biktima. Siguro ay lumaki sila nang may suporta nating dalawa bilang isang pamilya.
Nanatiling tahimik si Laura. Umiikot ang mundo. Ang panukala ay nakakabaliw, walang katulad. At kasasabay nito ay nagkaroon ng kakila-kilabot at malalim na kahulugan. Ito ay isang uri ng poetic justice na hindi niya kailanman naisip. Kinuha ang pagkasira na dulot ng dalawang tao. At mula rito, ay bumuo ng isang bagay na bago at functional para sa dalawang bata na siyang inosenteng pamana ng pagtataksil na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, bulong niya. Huwag kang magsalita ngayon, sagot niya. Tumayo. Pag-isipan mo. Kausapin mo ang iyong abogado. Seryoso ang panukala. Hindi ko ito ginagawa dahil sa awa sa iyo. Ginagawa ko ito para sa kanila. Umalis siya, iniiwan si Laura na mag-isa sa dokumento at sa posibilidad ng isang kinabukasan na hindi niya kailanman naisip. Makalipas ang 1 linggo, isinilang ang kanyang anak, isang malusog na batang lalaki na may kuryusidad na mga mata at malakas na baga. Sa araw na siya ay pinalabas ng ospital, nakita niya ang 2 bouquet ng bulaklak sa kanyang apartment. Isang anonymous na may simpleng card na nagsasabing, "Congratulations sa ating anak. Patawarin mo ako." Itinapon niya ito sa basura, nang hindi binabasa ang iba pa. Ang isa pa ay isang simpleng ayos ng mga ligaw na bulaklak na may sulat kamay na card. Maligayang pagdating sa mundo, bata. Hindi na makapaghintay ang kapatid mo na makilala ka ng may paggalang. David. Sa sandaling iyon, hawak ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Alam ni Laura ang sagot. Hindi siya muling isinilang ng mag-isa. Muli siyang isinilang kasama ng isang hindi malamang na kaalyado sa pagtatayo ng isang bagay na walang sinuman ang makakakita. Ang kanyang paghihiganti ay hindi ang makita si Mark na naghihirap. Ang kanyang paghihiganti ay ang mabuhay. Ito ay ang pagbuo ng isang pamilya na napakasaya, napakabihira, at napakakumpleto na. Ang pag-iral ng taong sumira sa kanya ay sa wakas ay naging walang kabuluhan. At ano ang iyong naisip? Sa scale na 0 hanggang 10, anong score ang ibibigay mo? Iwanan ang iyong mga komento. At sabihin kung saang lungsod ka nanonood. At mag-subscribe upang sundan ang aming mga susunod na kwento. Maraming salamat sa iyong pagsama. At hanggang sa muli.